Hello mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta na kayo dyan? So ngayong araw mga kababayan ay andito ako ngayon sa Kimbukiringen mga kababayan dahil binisita ko itong aking loya mga kababayan. So nandun pa ako sa malayo mga kababayan, nakikita ko na yung sitwasyon ng aking loya. So sira talaga mga kababayan yung loya ko. Ito ay nung nagpunta ko dito ay marami pang loya dito mga kababayan. Pero ngayon ay wala na, no? Ang natira ay mga damo na lang mga kababayan tulad nito. Nadugta yung loya natin dito mga kababayan. So, sobrang sakit sa loob dahil hindi basta-basta ang loya mga kababayan, no? Malaki-laki na din yung puhunan ko dito. Tapos ganito lang po ang mangyari. So, hindi pa rin ito pwede ibinta dahil 4 nga buwan pa ito mga kababayan. Maglilima pa lang. No, nagtanong ako doon sa mga magbili ng gulay kung pwede na ba ibenta. Sabi niya sa akin ay ang pwede daw 6 months to 7 months, no. So, pwede na daw ito ibenta, pero yung 4 months pa daw mga kababayan ay hindi pa daw talaga pwede. So sobrang sakit sa loob mga kababayan, pero wala tayong magagawa dahil ganun lang talaga ang buhay, no. Ang pagtatanim din natin ay para ding sugal na. Minsan matalo, minsan din tayo manalo. So ang gagawin ko ngayon dito ay tanggalin ko na lang itong nadugta, at kahit yung hindi nagdugta mga kababayan, basta dikit doon sa nadugta nga loya, tanggalin ko na lang para kung sakali may matira pa nga loya para sa akin mga kababayan. Dahil piling ko ditong loya at abutan pa ito ng 2 buwan, wala nang matira sa akin. Pero ang Panginoon na lang po ang bahala, no? Kung wala nang matira, tanggapin natin sa buong loob. Pero kapag bigyan pa tayo, no, kahit man lang mabalik lang yung puhunan ko, sana. Dahil sobra 100 na yung puhunan ko dito mga kababayan, no. Sobrang no, kahit mabalik lang sana yan, pero sa isip ko ay parang hindi talaga. Pero susubukan pa rin namin, susubukan ko pa rin nga tanggalin itong mga loyang nasira mga kababayan. So ito yung gagawin natin ngayon. At samahan na lang ninyo ako mga kababayan sa aking mga kaganapan ngayong araw. So ito, tanggalin na lang natin ito mga kababayan. May laman na sana, pero nakasakit lang ng loob kasi ganun talaga, no. Tulad nito mga kababayan, no, hindi pa talaga mabinta. So tanggalin na lang natin ito. Pang na lang to, pang kung sakali na lang ito mga kababayan. At medyo lagyan lang natin ng kanal para pag umuulan ay hindi masyado punta ang tubig dito, dahil yung lata ay dito sa taas mga kababayan, at meron na rin doon sa baba. Yan. Sobrang nakakasakit sana ng loob, pero kailangan nating tanggapin mga kababayan. Gamitan natin ng pala. Yan.
Agay. Sakit ba? Tulad nito mga kababayan, pag may 2 buwan na sana na madagdag, pwede na harbisin natin. Pero hindi pa gid, hindi pa madala. Tulungan nyo ako dito mga pamangkin. Kasama ko yung pamangkin ko mga kababayan. Huwag na dyan, dito na. Tanggalin ninyo ito. Kasi wala nang pag-asa. Kahit hindi natin tanggalin to, wala na rin. Hop! Diyan mo lang ilagay. Kasi sabi nila sa akin mga kabayan, ito daw ay kailangan nga ibasura doon sa malayo. Pero ginagawa namin ito dati. Yung hindi pa masyado marami. So, linagay namin doon sa malayo. Pero ganun pa rin mga kababayan. Bumaba at bumaba yung loyang masisira. So, ito na lang gagawin namin. Kahit ano, dito lang. Ano na lang ito. Try na lang ito mga kababayan. Yan. Try na lang to. Ayun mga kababayan, so dito na kami sa baba. So dito yung pinakamarami yung nasira ng loya mga kababayan. Malalaki na sana. Yan. Pero linghod pa talaga mga kababayan. Hindi pa pwede ibenta. Sayang. Pero wala tayong magagawa. Dahil nabutan tayo sa sira. Sobrang dami dito mga kababayan. Hindi ko na alam kung paano kukunin yung dugta dahil ano doon at saka dito, yan. So halos na. Hindi tulad doon sa taas nga may portion lang andun talaga yung nadugta. Pero dito sa baba mga kababayan ay ano na, nagkatag-katag na yung nasira ng loya. Sobrang nakakasakit ng loob. Tulad dyan mga kababayan. Yan. Pag hindi yan tanggalin, sunod na linggo ay yan, magyelo na yan lahat. So nung isang linggo ay nandun ako sa unahan, yung may nakita niyo na hawan. Doon din yung tinanggal ko mga kababayan. Sayang itong loya natin. Paldo sana tayo dito. Hanggang sa taas yan. Kaso lang po parang hindi ito para sa atin mga kababayan. Masakit man isipin pero kailangan nating tanggapin na hindi ito para sa atin.
So, ituloy-tuloy ko lang itong gawain ko mga kababayan. Samahan nyo na lang ako dito sa aking gawain. Be, dire ka, lingkod ka dire. Kung sakaling meron pang para sa atin. Ayan mga kababayan, so papahinga muna tayo dito. Suksok muna tayo dito sa ating loya. Sobrang init po mga kababayan. So ganito ka taba yung ating loya dito sa bukid. Maganda sana. Kaso lang may diferensya mga kababayan. Kaya minsan hindi na ako ganahan magpunta dito sa aking loyahan. Dahil masakit sa loob na makita natin ng ating loya. No, yung ating pinagpaguran ba tapos ganun ang mangyari. Kaya hindi na lang ako nagpunta dito. Pero napaisip din ako mga kababayan kapag hindi ko ito tanggalin itong nadudugta. So, mauubusan ako. Kaya nagpunta na lang ako dito mga kababayan. At tatanggapin ko na lang kung anong mangyari. Tanggapin ko na lang pag matirahan ako ng konti or wala na ba. So, wala tayong magagawa mga kababayan. So, tanim ulit na lang tayo. May duda ako doon sa similya kasi baka may sira ng pinanggalingan. Ganito kasi daw yung loya mga kababayan. Kapag yung kinunahan natin ng similyang may sira, so pag itanim din natin yung loya, may sira din mga kababayan. So baka doon ang may problema. Kasi dito sa tinaniman ko walang loya dito nga nagtanim. Ako lang yung nagtanim dito mga kababayan. May nagtanim dito pero nandoon sa ibang bundok, malayo po. So nag-iisa lang ako dito mga kababayan. Wala tayong magagawa dyan. Yan. Pagdasal na natin nga may matira pa kahit konti. So ito yung mga gawain ko mga kababayan kapag wala kaming misyon. Pag makauwi ako galing sa misyon, so punta agad ako dito sa bundok. Kaya yung itsura ko mga kababayan, sunog na po. Pero hindi na mangingitim mga kababayan. So tuloy natin yung gawain natin mga kababayan. Naalanganin na ako mga kababayan. Parang alanganin na ito hawanan. Dahil nakita ko na yung sitwasyon ng ating pananim. May dala akong pala. Kasi pag konti pa yung nadugta nga loya, so tatanggalin ko na lang mga kababayan. So mga kababayan, so natapos ko na pag tanggal ang mga loya nga nadugta mga kababayan. So ito na yung kalalabasan. Parang hinarbis na po ang loya. Yan. Pakita ko sa inyo mga kababayan. Ito na. Dito nga side ay wala nang natira mga kababayan. Tinanggal ko lahat. Kasi halos na dito nga masira. So ang loya natin ngayon ay pagkapangit-pangit na po tingnan mga kababayan.
Dito na lang aside ang hindi na datnan ng sakit mga kababayan. Papunta dyan sa baba. Pero ito kasi ay para itong zombie, itong sakit na ito. Pag makagat ka ay maging zombie ka na rin. So parang tulad ng loya mga kababayan. Ito pag may sakit na dyan, so kinabukasan, sunod ng araw ay magkasakit naman po yung isa. So kaya ay wala talagang matira pag may sakit nga ganito mga kababayan. Yan. So sana abot pa ito ng 6 months mga kababayan para meron pa tayong madaw-daw kahit balik lang yung puhunan natin dito. Grabe. Sobrang init po, pero di bali yung init mga kababayan. Importante sana may matira pa. Yan. So hindi ko na ito limpisaan ulit. Kasi pag limpisaan pa natin ito ay dagdag gasto na naman. So nakita naman natin yung sitwasyon. Parang nasa alanganin tayo dito mga kababayan. Yan. So ang balak kong gagawin dito pag ma-harvest na itong loya, pag may matira pa or wala na, so tanggalin na lang. So, taniman ko na lang ito ng kamote mga kababayan. Mabuti yung kamote kasi walang problema, walang sakit ang kamote mga kababayan. Yung daga lang, kainin ng daga, pero hindi lang yan makaubos ang daga. Siguro ang kamote dito mga 10 sako. Yan. Baka dyan tayo makabawi sa kamote mga kababayan. Ganito lang talaga, hindi lang tayo susuko. So yan lang po mga kababayan. Magpapaalam na ako sa inyo dahil uwi na ako. Sobrang init po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat ng walang sawang nagasubaybay sa aking YouTube. Sana po huwag kayong magsawa para may pagpatuloy ko ang aking mga kaganapan. So ito muna yung mga vlog natin ngayon mga kababayan habang wala pa si Sir Paul. Habang di pa kami nagkasama ngayon. So ito muna yung mga vlog natin ngayon. So yun lang po. God bless you sa lahat. Mag-ingat ka dyan palagi. Bye-bye.